Okay guys, so dito sa video na to ay mayroon ako sa inyong i-share at mayroon ako sa inyong papakita. So matagal ko na itong gusto ipakita sa inyo pero ngayon ko lang sa inyo ma-share. So dahil nga wala tayong gawa, hindi tayo makapagpamingwit, saka di tayo makapagtiksay. Kaya pakita ko sa inyo guys. So ito, ayan. Nakabili tayo guys ng bagong airgun. So ito nga pala ay nabili ko ng second hand sa isang kaibigan natin dito sa amin. So ayan. Bali, stock siya guys. Matagal siyang na-stock kasi ito ginagamit pang ibon. Pero matagal ng panahon na hindi nga nagamit. Kaya binili ko dun sa kaibigan natin. Mura lang ito guys na nabili ko. At katas ito nung pagiginto natin dito sa amin, sa probinsya namin, kasi nga yun ang hanap buhay dito sa amin. So buwan na rin guys ito na sa akin. Tingin ko noong January ko ito nabili. Ang brand nga pala ito ay Squires Bingham Armscore guys. So original na gawa ng original gawa dito sa Pilipinas guys. So napaganda ng design niya. Stock guys, stock. Yung spec pala nito guys, ayan. Yung kanyang barrel 22 inch long barrel. Yung tangke niya standard. Meron siyang safety, single cock. Ayan. Ito yung kanyang front sight, saka yung kanyang rear sight. Kung hindi ako nagkamali guys, ito ay nasa 38 years na itong airgun na to. Mas matanda pa sa akin. So pa-correct na lang ako guys dyan sa comment kung mali ako. Napakaganda guys. So ginamit ko din pa ito pang tiksay nung una. So hindi magandang patama. Saka nung pellet ganun din. Pero ngayon okay na siya guys. So meron din pa itong kargang CO2. CO2 siya. So try natin. Pero mahina na yung ano nito, yung hangin nito. Ano? Yun. So nung binili ko to sa kaibigan natin, nasa bodega ito, matagal ng stock. Tapos wala siyang hangin. Tapos medyo may problema dito siguro. Limot ko na. Kasi medyo may kalawang. Pero nung kinalagahan ko siya ng hangin, so naging okay pa. Kaya goods na goods yung pagkabili natin dito. Talagang parang brand new kasi nasa bodega nga. So, medyo kinalawang lang dito guys sa parte na to. Yan, kabilaan. Kasi nung nagtiksay ako, siyempre, pawis, yan, kaya nagkaroon siya ng kalawang. Pero kapag mayroon akong budget, ay ayusin ko to, pipinturahan ko to. So yung batstock nga pala na guys, ito, hindi ko alam kung anong kahoy ito, pero solid guys na napakaganda. Isang kahoy na matigas. Hindi ko alam kung anong kahoy ito, pero napakaganda guys talaga. So bumili nga pala ako ng airgun kasi yung content natin ay fishing, yan, paniniksay. So siyempre ang gamit natin yung ating marble gun. About sa spot naman guys, meron akong sinusurvey dito sa amin na pwedeng dayuhin. At kapag nakompleto ko na yung mga kailangan nito, so makakadayo na tayo. So, bawal kasi guys yung marble gun na idayo o baka tayo mahuli. Pero itong airgun na to, pwede ilagay sa sako. Pwede siyang kalasin siya. Yan, pwedeng kalasin yan guys dito. Yung marble gun ko kasi masyadong mahaba yung barrel nun. Long barrel kasi yun. Kaya hindi ko siya pinapandayo. Hindi naman siya ganun kalayuan. Malapit lang. So mga labog, mga monster fish guys yung naandun. Kasi sinusurvey ko siya. Talagang malalaking isda.
nakakatakot talaga siya guys. Kasi namumuti sa ilalim. Yung mga isda na yun, hindi ko alam kung karpa o tilapia. So meron pa akong nalaman na isang spot. Pupuntahan ko siya guys. Susurveyin ko kung merong isda, kung pwedeng maniksay. So kapag nakapagtiksay tayo guys sa dayo, tingin ko isang napakagandang adventure yung gagawin natin. Kasi magiging first time kong dumayo maniksay gamit itong ating airgun. Ready na pala ito guys sa sa pantiksay kasi meron na akong mga gamit ito. Ito, meron siyang karete. Yan. Tapos ito, nilagay ko siya ng electrical tape. Kasi masyadong maluwag, bagay ganito lang oh. Ayun, maluwag siya. Kaya meron siyang electrical tape. Guys. Tapos yung dart natin. Ito. So next video natin guys ay papakita ko sa inyo yung accurate nitong ating airgun sa tiksay dart. And so papakita ko sa inyo at isi-share ko sa inyo guys kung paano ko siya na-zero sa tiksay dart. Kasi nga nung una ay problemado ako kasi hindi ko siya ma-zero sa tiksay dart. Napakalayo guys ng patama nung itong ating airgun. Pero na-zero ko siya guys. Ito guys yung design niya kapag merong karete. Yan, napakaganda ng design. Grabe guys. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong airgun. Kasi nga wala naman taong hilig nung una sa ganitong airgun. So laruang dihangin guys kung tawagin nila. Sa ibang lugar, sa Pampanga, Bulacan, sikat na sikat yung mga ganitong paniniksay. Pero dito sa probinsya namin, sa Bicol, Camarines Norte, ay hindi sikat ito guys. Talagang ilan lang yung merong ganitong airgun. Kasi nga hindi nila hilig yung magkaroon ng ganitong airgun. Kasi napakagandang design. Bumili din pala ako ng tangke nito. Yan, CO2 tank. So nabili ko rin siya guys sa isang kaibigan dito sa amin. Ayan. So goods pa naman siya. Okay na okay pa siya. So may laman din ito pero mahina na kasi ginamit ko nga ito nung ayun, mahina na guys. Ginamit ko ito nung mga nakaraang buwan. Tapos nga dahil wala ditong kargahan ng CO2 sa probinsya namin, masyadong malayo kaya meron akong bibilhin pa na gamit natin dito sa airgun para magkaroon tayo ng hangin, hindi na tayo magpakarga. So medyo may kamahalan pero bibilhin natin kasi kailangan natin para makapag-tiksay na tayo at makadayo tayo sa ibang lugar. Unlimited yung magiging hangin natin. So napakasayang adventure nun guys kapag nangyari yun. Maganda yung spot, then maganda yung panahon. Ito guys yung gusto ko sa inyong i-share na matagal na. Doon makapaniwala nagkakaroon ako nito ng ganitong airgun, sariling airgun. Ayan. So, yung sa marble gun naman natin, hindi ko naman siya ibebenta. Gagamitin ko yun guys dito, pag yung dito lang sa may malapit sa may sa amin. Magagamit ko yun. Ito, pandayo talaga ang purpose ito guys, pandayo lang. Marble gun natin ay hindi ko ibinebenta. Baka kasi mayroong mag-comment na ibenta ko na yung ating marble gun. Ito guys ang ating marble gun na pang tiksay. Napakahaba pero napakaganda. So sana yan lang ito. So ito natin yung pintura kasi ito. Yan, epoxy na yan. At yung pintura yan. Yung halang ay tinikal ko. Kapag gagawin kasi ng problema, titikal ko panibagong epoxy. Kaya ayan, hindi ko siya pininturahan. Pero all goods na to guys, ayan. So hindi guys ito may stock kasi kapag may isda dito sa amin, sa sapa, ito nga gagamitin ko. So yung airgun, ang purpose ko lang ay pang dayo. Ayan. Napakaganda guys. Pero ano pala ito guys, pwede yung pang ibon kapag yung maraming tapan dito, yung itik kubat,
Mamamal tayo ng itik gubat. Napakaganda. Dati guys, ito yung pangarap ko, makabuo ako ng isang marble gun na pang isda. Ito na, nabuo ko na siya. So masaya-masaya ako kasi nung ginagamit ko to, tumatama tayo ng mga isda, malalaki sa kamaliit. Napakaganda. Ito dati yung pangarap ko. Pero dahil nga yun, gusto ko lang magkaroon ng sariling airgun. So bumili na rin ako. Ayan. Diba guys? Napakaganda. Ayun o. Tingnan nyo guys kung gano'ng kahaba yung ano ko. Yung marble gun na pangisda. O. Diba? Napakahaba ng barrel. Kaya hindi ko siya pwedeng dalahin pandayo. Hindi ko alam kung 36 inch yung barrel ko dito sa ating marble gun. Diba? Napakahaba. Saka ito, matipid ito kasi denatured lang yung ginagamit natin, hindi katulad ng ating airgun na CO2 o hangin. Pero bibili nga ako ng gamit niyan para magkaroon tayo ng panghangin para unlimited yung hangin natin, hindi na ako pupunta ng malayo para magpakarga pa. So ngayon guys, ito lang yung mai-share ko sa inyo ngayon, yung ating airgun na binili. So good luck na lang guys sa ating adventure at sana panoorin niyo yung adventure na yun na pa-next natin. So abangan niyo yan, hindi pa naman ngayon pero sana abangan niyo guys. At tingin ko ay maganda yung magiging adventure natin dahil nga yung spot na nasurvey ko ay malaki ang isda. Mga halimaw guys yung size, pero madalang siya, pero pagtsatsagaan natin sana ay makakahuli tayo at para maipakita ko sa inyo. So tulad ng dati, sabi ko sa inyo, meron man o wala, maliit man o malaki yung ating mahuli, okay lang, at least nag-inyo tayo sa ginagawa natin, libangan yan. At sana ay mag-enjoy talaga kayo guys sa maging adventure natin sa dayo, sa paniniksay. So yun lang guys yung may share ko sa inyo. Yan, maraming salamat sa mga viewers ko dito sa YouTube saka sa Facebook page ko na Dance Vlog, sa mga followers ko, sa mga nag-like ng video ko, sa mga nag-comment, sa mga share. Yan, maraming salamat. Sa aking YouTube channel naman, huwag niyo i-skip guys yung ads dahil nga dyan tayo kumikita. Tumataas naman yung revenue ko. Pailan-ilan, $3, yan, $4, ganun. Pero malaking tulong para sa akin guys. Kaya sana ay huwag nyo skip ay para yung ating revenue ay tumaas. Then malay natin kapag maganda yung performance ko dito sa YouTube, so may something tayo yung pinamimigay. Kasi nga kung hindi naman dahil sa inyo ay wala ako dito guys. So ayan guys, maraming salamat ulit sa walang sawang pagsuporta dito sa aking YouTube channel, sa mga video na ginagawa ko dito sa amin, sa probinsya namin. So ayan, maraming salamat. From Bicol, Camarines Norte, yan, Dance Vlog. Abangan nyo yung ating adventure na tiksay fishing dito sa amin.